kaya ako kasama tong tao na to kasi ano eh, successful businessman eh. So, kailangan malabas dito sa channel ko yan. Basta, Pwede natin pag-usapan, no? oo, Pwede rin. pwede. Oh, Sige. 8 assets sa lahat ng social media account. Malamang pinakauna nyo ako nakita sa Andy Support. Yan. Yeah. Tapos, ilang mga naging viral videos ko sa sa Facebook. Yung tungkol sa opinion ko sa single mom. Nakita mo ba yun? Oo, gagi. Wild ka dun. Pero tinan mo yan gusto ko nang pag-usapan ulit tuloy natin yan dahil yan. Yun, sa single mom. Alam mo pre, hindi ko babaguhin yung sinabi kong yun. Meron kami napag-usapan itong nakaraang podcast. Single mom siya kasama yung sas may anak, di ba? Niloko lang yung lalaki. Ginamit lang yung lalaki. So kaya ako sinabi yun, fair yun both sides. Experience, yeah. Oo, fair yung both sides. Ako, ang sinabi ko doon, single mom ka, yung bata, initial stage ng relasyon natin, doon muna sa kamag-anak yan. Mag-focus muna tayo sa ibinibuild nating relationship. Ngayon, kung halimbawa, hindi mag-work na ganun, yung bata kailangan dito sa akin, okay, sige, dito sa akin yung bata. Yeah. Ako na tatay niyan, wala nang connection yan dun sa, sa tatay sa biological tatay dad niya. niya. Wala na. Kasi Oo. conflict yun eh. Yeah. So, para sa akin, fair lang yun. Hindi mangyayari yung naging kwento nga. Parang rin yun eh. Parang viral din ata ngayon yung na yun eh. Yung story. Yung story. Oo, na ganun yung ginawa. Saklap. Ikaw, anong honest na tingin mo doon? Go ako dun eh. Kasi una, kung ikaw naman ang una, bakit ibabash mo yung taong sinasabi yung realidad? Parang ganun ko siya tinitignan. Ito yung nangyari. Di ba? Parang, paano ba? Hindi ako kiss ass. Ito, kilala ako nito. Hindi ako kiss ass. Pag sinabi ko. Although hindi niyo ako kilala. Pero parang, ganun ko siya nakikita eh. Parang kung ano lang talaga, yun siya eh. Diba? Yun yung realidad. Ba't mo kailangan i-cover up? Ba't mo kailangan mag-sweet tooth? Tsaka Diba? ito ba, tama yun. Realidad na talaga basis ko. No? Kasi halimbawa rin, kung magsusurvey ka lang sa mga pinagagawa ng mga single mom ngayon, pre, hindi naman talaga nila kasama yung mga anak nila. Hindi naman nila kasama. So, bakit kayo nagagalit sa sinabi ko, na yung sinabi ko, yun naman yung ginagawa nyo? Yeah. Nandun sila nakatingin kasi sa, ang sama mo, ba yung bata pa, parang siguro yung nai-imagine nila, yung bata masyado ng minaltrato. Yeah. Pabayaan mo yung bata, ganun. Pero sila na rin naman mismo yung gumagawa ng... Maiba ako. Meron Sige. akong parang relatable doon na maganda siyang point eh. Nasabi ni Kuya 8 kanina na yun nga, negosyante ako. Tapos, meron ako narinig, I think this was years back na ang tawag dito, sinabi ni Bugoy na Koy, yung 6 minutes lang daw niya hahawakan yung anak niya. Tapos na sobrang nag-trending yun. Wala naman ako reaction doon kasi una, hindi ko naman alam kung anong pinagdadaan, ano ba nangyari, wala akong alam kung ba't niya nasabi yun. Parang hindi ako nag-jump to in conclusion. Although hindi ako tatay at the time, pero ngayon kasi airpods na ako, kung papansinin ko yung araw ko, since hindi ako 8 to 5, parang negosyante ako most of the time nagtatrabaho ako. Parang pag iniisip ko, siguro nga wala din 30 minutes ako mahawakan yung anak ko ngayon eh. Pero hindi for the purpose na yun nga, sobra kailangan malawak kailangan magaling ka mag-observe. Parang hindi naman porke 30 minutes yun, masama, parang ay hindi ko nag-aalaga, hindi. Dapat nga magaling ka kasi 30 minutes ka lang nakakahawak dahil kaya mo magbayad ng yaya kasi nga gusto mong hindi ka pa niya ganun kakailangan, kailangan mo muna mag-provide. Bigyan mo siya ng time kapag kaya niya na tumakbo. Madami, kunyari 4 years old yung bata, yung nagtatanong na, bakit blue yung sky? Bakit ganito? Andyan na ako ngayon. Kasi na-build ko na yung empire ko ng gantong edad eh. I mean, ng gantong posisyon na malaki ka na, kaya kong sagutin yan. Gusto mo mag-running, gusto mo mag-skateboard, mag-basketball, kasama mo ako. Kasi ready na ako eh. Pero ngayong baby ka, kung alam mo yun, parang, binabalance ko lahat. Alam mo yun, parang ganito ganyan. Pero hindi ko rin kaya mag 8 hours kasi nga, meron akong role na kailangan ko mag-provide. Diba? So parang yun, siguro at some point naintindihan ko yung ganun na parang wag ka lang agad mag-judge kung ibabalik ko lang din sa nangyari kay Kuya 8 kasi hindi naman talaga natin alam yung buong context eh. Tama. Problema kasi, problema sa mga tao parang nakaprogram na merong mga bagay na bawal mong sabihin. Kahit totoo naman nangyayari,
pero program nga, bawal sabihin. So pag narinig nila, nag-a-alarm na sa kanila. Nabanggit mo to na, paano pag halimbawa, yung tatay na OFW, yun nga, kahit 6 minutes, hindi nabibigay dun sa bata. Exactly. 'Di ba? So pero sila na rin na magde-defend doon. Iba naman 'yun, no OFW naman 'yun. Exactly. Same lang din yung nagpo-provide eh. Oh. Yeah. Iba rin yung taong nakakapag-carry ng 6 minutes. Malakas lang yung loob niya na banggitin 'yun tapos hindi lang gusto ng tenga ng mga tao. Kasi nga yung mga dad din nagagalit. Ako nga magdamag akong gabi nagaganto eh. Kasi pare, nasupot sila eh. 'Di ba? Parang na-offend sila na parang sinasabi Possible. ata nito. Possible. Parang sinasabi ata nito, supot ako dahil ganito ang Possible. Pag naaalog yung ego, yung Mm. pride, pwede rin yun. Pero parang reality check lang yun eh. Parang niniwala ako. Tingnan mo si kunyari yung mga businessman na hindi pa talaga nila ganun kahawak yung oras nila kasi may ginagawa pa sila. Hindi rin nila talaga kayang mahawakan ng all the time yung anak nila. Kaya nga, ginagawa lang din naman nila yung best. Parang anak naman nila, alam naman nila yung ginagawa nila eh, no? Pero parang, ayun, naalog sila, ganito sinabi ni Bugoy, nagalit sila. Yun lang yung tingin ko doon sa mga bagay-bagay. Mahirap mag-judge agad. Oo. Pero siguro pambalanse rin sila ng mundo eh, no? Kailangan din nun eh. Yung mga nagagalit. Kasi kung lahat matalino, wala magko-comment. Totoo. Wala mag-view. Totoo. Kung lahat matalino, hindi mag-viral yung video na yun. Yung sa'yo, yung puso ang laruan, Oo. bakit? Di ba? Hindi tayo magkakilala ngayon. Di ba? Kailangan siguro talaga mangyari. Pero teka lang, saan mo ba ako nakita talaga? Puso ang laruan o... Nakita kita sa puso ang laruan, sureball ako, pero hindi ko alam na ikaw na yun. Ah. Hindi ko alam. Kumbaga syempre, kunyari may napanood ka, hindi mo naman sa mukha, parang okay, sige, isang beses mo lang nakita eh. Hindi naman siya parang viral na nakita mo lang madaming beses na iba't iba eh. Tapos doon na, sa podcast yun na talaga. Nakita ko kasi dun sa vlog mo na Palengke Day, yung misis mo ay Ilongga. Ilongga. Kaya Ilongga. medyo iniisip ko na, kasi sabi ko dun sa pusuan, gusto ko sa babae, simple lang talaga yung mga tipong probinsyana Yan. type eh. Kaya parang, ewan ko, iniisip ko, baka nag-gets ako nito kasi yung misis niya, Pero probinsyana ba talaga siya? Probinsyana siya. Tapos, actually, lahat ng sinasabi mo, sabi ko sa kanya, nung bago kayo magkakilala, ang storya kasi talaga nito, nag-message ako sa kanya. Sa kanya lang. Sa kanya ako nag-message. Nag-message ako sa kanya, nag-reply siya. Pagka-reply niya, parang natuwa ako kasi nag-reply siya, ganyan. Parang may nakikita siya, ganyan. Tapos, sobrang approachable siya. Hindi ko naman sinasabi din na parang baka i-chat nyo siya lahat. Mahirap din yun, tapos pag di kayo napansin, magalit kayo. Hindi naman, pero siguro, straightforward nyo lang anong intention nyo, ganito, ganyan. Diba? Para kung ano ba, worth it ba na samahan din kayo, ano bang malalagay nyo sa table, ganyan. So, noon, pinapakinggan ko siya ng pinapakinggan. Hindi alam ni Miss, lagi ako naka-earphones. Kasi nga, ako lang makakaintindi. Si Mrs. di siya maintindihan dahil parang medyo malalim. Or parang kailangan alam mo na, basta sa mga game, yung game na yun. Ngayon, di, kaya ko yan. Alam ko na yung mga ginagawa mo sa internet eh. Alam mo ba? Okay, sige. Eto. Yay ko. Parang kilala ko to. Sa pusoan laruan yan. Parang familiar nga eh. Saan yung video? Nahanap niya. Parang wala namang mali. Babae to galing asawa ko. Parang wala namang mali. Baka mabash na rin siya, pero okay lang. Hindi, pero kasi nauunawaan niya. It just shows na hindi talaga pantay-pantay yung level ng pag-iintindi. Depende siya eh. And huwag kang maging hard sa sarili mo kung hindi mo siya nagigets. Kasi balang araw, ay, totoo pala yung sinasabi ng anti-support. Totoo pala. Kasi wala ka pa dun sa level na yun eh. Baka kaya ganun lang naman. Possible din yun, di ba? Kasi kung, di ba, nag 5 years akong trabaho sa Cebu. Nung nakita nila yun, kasi merong page na ginawan siya ng basta naka-picture, mga picture, screenshot ng mga mukha ko. Yeah. Tapos naka-caption lang na ganun. Dahil syempre, wala akong naramdaman na parang nadadamage ako habang yung mga tao na katulad nung page na yon ay binabash ako. Yeah. Tapos marami mga comment. Hindi ko nararamdaman na nadadamage ako eh. Parang sa akin, okay, thank you sa clout na binibigay nyo. So, shinare ko rin. Yung mga kong katrabaho. Nag-comment isa? Marami. Good or bad? Good, babae. Oh, shit. Babae sabi, mga kasama ko sa trabaho sa Cebu, I agree with you, Monching, ganun. Hindi pala, alam na pala nila na Monching pangalan ko. I agree with you, Monching, ganun. Diba? Hindi naman sila na. Pero,
ewan ko ba, nakakainis na medyo. Iba-iba eh. Iba yung pangunawa nila eh. Pero- Kaya ako na-heard din ako dun, parang simple, pagtitimplang ka ng kape. Anong masama dun? Oo, di ba? Ito pa nga, Katulong na agad. ginatulong nga nila. Hindi ko gets. Pero ito, paanoin pa rin natin. Paanoin So, pa ibig natin. sabihin, kung, kunyari, laking private school, sobrang, sabihin natin yung high school niya is 80,000 to 100,000 ang tuition fee, right? So, kung ganun yung tuition fee, tapos, yung nag-comment nun, inisip niya katulong. So, ibig sabihin, pag may asawa ka na, ang magtitimpla ng kape sa asawa mo, yung katulong. Hindi mo pagsisiliban yung asawa mo. I mean, it's a normal act lang naman siguro, di ba? Parang, hindi naman yun, masama ba yun? Oo nga, ewan ko ba dito sa mga tao, ano yan eh, ginawang ano yan eh. Ewan ko, tao na lang din ang gumawa Yeah. na ano eh, na pinapangit yung ganyan, minasama. Kasi sabi ko, isasagad ko. Paano kung halimbawa, katulong talaga yon, tapos na-inlove talaga ako, katulong talaga. Yeah. Nag-hire ako ng katulong, single ako, na-inlove ako dun sa katulong, o ano ngayon. So hindi mo na pwedeng gawin na gawin mo katulong. Hindi talaga, katulong ko naman talaga yan. Kasi wala naman dapat siyang mali talaga. Wala dapat mali. Wala akong makitang... Di ba? Actually, everything, kahit anong setup. Kailangan malawak eh, no? At yun yung basic na kailangan mo na malawak ka para maintindihan mo. Totoo. Talagang sila eh. Nakakahon sila sa, ewan ko, nakakahon sila sa mga paniniwalang hindi naman productive eh. Kaya nga, halimbawa yung setup ni Koy, di ba? O, talagang marami talagang against, di ba? Pero at the end of the day, pumayag silang gano'n ng setup nila eh. Okay sila na gano'n ng setup May nila. nakikita silang something na hindi nakikita ng iba. Oh, hindi lang nila kayang gawin. Mahirap Kaya, yun. Mahirap ganun, yun. di ba? Una, number 1, kailangan sustainable. Oo. Diba? Hindi ka naman papayag kung, di ba? Oo. Dapat oo. sustainable. Diba? Dapat okay kayo sa lahat. Yun. Yun So, sana may mag-clip ng na ito na ma-share sa mga group ng mga katulong. Kasi paano pa daw pag na-inlove yung ganito kagwapo sa Oo, mga di ba? katulong? kasi I-share ka na sa mga group. ako sabi ko nga, ako rin naman na magpo-provide nung lahat. Ganun. So, bakit ka pa maghahanap ng Bakit? Tinan mo, actually ilang beses ko na nauulit itong topic na to. Kasi ganun talaga ako ganun ako ka-convinced sa idea na to at gusto ko kayo rin. Alam mo kung tutuusin nga, kung maraming lalaki ang okay na mag-asawa ng katulong, baka maging mas maayos pa ang Pilipinas. Oo, pre. Mas balanse, no? Mas balance. Mas balanse. Mabibigyan ng mapoprovide na maayos yung katulong na babae, Actually, ang napapansin ko nga sa ganitong topic, parang laging babae yung mga nagagalit. Pero kung iisipin mo, ang pananaw ko naman dito, it's a very big, pressure din sa pagkalalaki. Kasi una, kunyari, kukunin niya yung responsibilidad talaga. Siyempre, kailangan mo doblehin yung pagpaprovide mo. Kasi gusto mong bubuhay ka ng pamilya, napakahirap nun. Di ba? Sobrang hirap na sitwasyon nun. Kailangan mong galingan. Oh, yan. Kasi tinan mo, ikaw, nagbi-business ka, naka-experience ako rin na rin ng business. Alam mo kung tutuusin, doon sa business mo, may makakatulong ka rin naman doon eh. 'Di ba? Exactly. Hindi lang kasing baba nung stereotype na ginawa ng tao sa katulong sa bahay doon sa katulong mo sa business. Pero katulong din naman. Ito na, topic na rin namin to eh. Tama. Yung mga flight attendant, katulong naman sila sa Agree. Katulong sila sa... Ano bang tawag dun? 'Di ba? Kahit housekeeping, tulong. Kasi Oo. minsan pag katulong, iba na agad yung dating eh. Minasama ng Iba mga na yung kupal. dating eh. Ito i-share ko lang sa inyo kasi syempre, una, fan din naman ako ng grupo nila, ng anti-support. Ma-share ko lang din, ako kasama ni 8 Asset. Siguro na-attract ako sa kanila kasi parang nagigets ko yung mga sinasabi nila about masculinity na actually ang setup ko din, teka lang, kasya ba siya dyan? Ito talaga pag live. May mga kotse dumadaan kasi tapos parang yung tripod namin dyan. Kinakapat, tatamaan ba? Ano naman kasi ng parking.
Anyway, sabihin ko na rin yung sistema ko para at least Sige, ano. bibigyan mo. So, ang sistema ko is, meron akong asawa na ex-flight attendant. So, nag-quit siya sa trabaho niya para maging katulong. Okay? Ihiwalay niyo yung katulong. Tulong. Tumutulong siya para maabot namin dalawa. Dahil naniniwala siya na parang ang papayamanin ko na lang yung pamilya natin. 'Di ba? Hindi na yung boss ko. Kasi, mukhang na-prove mo naman na sa loob ng ilang taon, consistent yung pasok ng pera, kaya natin kitain yung ganito, edi okay na. So from there, naniniwala, kumbaga, feeling ko yung mga galit sa inyo, yung mga wala talagang tira. Kaya nga antay, galit kayo sa support. So ngayon, nagre-respond back yung mga support. Kasi nga antay ka eh. Nagko-collab ba? Ngayon, isipin mo, hindi ko na sabing winning ako for life, pero parang nakikita ko lang na yung na-attract ako ng mga taong kaparehas ko din mag-isip. Kaya nakikita ko malayo mararating na itong taong to kasi alam niya na yung standards niya eh. Alam niya na ito, pag ganito, pag nag-asawa ko, gusto ko, alam mo ba, sobrang gano'n siya kasaya kung paano setup namin. Talaga. Oo, kasi sabi niya, love, siguro kung flight attendant pa din ako, mamimiss ko si Julian habang nasa ibang bansa ako. Habang lumilipad ako. Na ngayon, pag gusto niya lang hawakan, kasi nga may yaya kami, kasi nga may katulong kami, na paggabi, natutulungan kami, pag umaga, natutulungan kami, kaya itaas ng mga dangal, di ba, ng katulong. Kaya, yun, kaya pumunta siya sa bahay, sinabi ko, yung advocacy niya sa mga katulong, ito ang tuwa yung parang single pa naman yung yaya. Huwag ka tumawa. Bakit? Magkapamilya na tayo. Oo nga. Hindi, pero ang tawag dito seryoso, parang yung pinopromote nila, ako na yung, since magkasama na kami, pinopromote ko na lang din siya na maganda siyang setup. Yung sinasabi niyong katulong, yung asawa ko, flight attendant, ex-flight attendant, na ang saya niya kasi pag nagkaroon nga kayo ng anak, maaalagaan niya. Pag gusto niya magpahinga, kaya niyo mag-hire ng katulong. Alam mo yun, kumbaga kung wala pang katulong, yung love ng nanay na maalagaan yung anak, nagagawa niya. So yun yung nakikita ko na parang, maganda nga yun nagagalit kayo. Diba, nagagalit kayo sa ganun? Ngayon, kung ba dito sa mga to, parang mga tanga tong mga te. Diba? Isipin mo parang kaharap mo na yung nagsasabi ng maganda, maganda siyang setup. Yung babae na mismo nagsasabi na masarap yung buhay niya. Kasi nasa bahay siya, kasi inisip na ibang tao parang masama magluto. Ang saya nga eh. Alam mo yung parang may time siya para mag-aral ng bagong ulam. Kasi siya, love, gumawa akong baked salmon. Gusto mo i-try? Parang, bakit ka tulong? Bakit? Well, lahat naman tayo, akala nyo ba, magbigay ka nga ng sino bang, kunyari si Chris Brown. Tingin nyo, forever si Chris Brown, may mga servers, yaya, maniwala kayo sa akin, nakapaghugas pa rin ng pinggan yan, or kung ano man. Tao pa rin yan. Minsan kasi pag sobrang yaman, akala nila, hindi nila, gusto pa rin nilang i-carwash yung sasakyan nila, or kung ano, meron pa rin silang normal na taong ginagawa. So, ewan ko bakit, pero, yun lang siguro masasabi ko. Kung magalit kayo, bahala kayo dyan. Pero ako, patunay ako na masaya yung asawa ko na tumutulong siya sa asawa niya na yung pamilya nila yung binibuild nila. Yung tatay, ang role, mag-provide and protect yung family niya. Yung binuo niya. Dapat hindi yun na mawasak, walang makain, ganyan. Yun yung parang pagiging lalaki mo eh. Yung babae naman, syempre, alagaan niya yung anak, alagaan niya yung asawa. 'Di ba? Kasi kung ibibigay niya din yung care na ganun, tingnan mo bababae pa ba yung mga lalaki? Ewan ko parang minsan ganun eh. Yun siguro yun yung tingin ko doon. So, 'di ba, nabanggit mo kanina gusto mo gusto mo silang biyayaan ng game pagdating sa business 'di ba? Game sa business. Paano game sa business? Hindi kasi ako nabanggit ko nga na na ikaw masasabi ba natin na from humble beginnings? Kung paano nag-start siguro. Oo, kuya. From humble beginnings Oo. hanggang, yan nga, maka 3 digits ka na sa business mo. Ano 3? 100 100 lang. 6 digits. 3 digits sinabi ko. 999 lang 3 yun p.m. gang pala 3 yun. p.m. gang 3 yun. p.m. gang. Sumisip digits ka na sa business. Okay. Pero, yung struggle
Yung struggle, anong naiisip mo? Struggle, nagsimula kasi ako, yun nga, flight attendant yung mag-girlfriend, boyfriend pa lang kami noon, nangungupahan kami sa isang bahay. Tapos, dumating yung pandemic, na-warningan sila agad. Sila una nakaalam bago natin nalaman eh. Oo. Bago mabalita, Oo. sila una, flight attendant. Sinabihan sila, tapos sinabi sa akin, Lab, baka mawalan kaming trabaho, baka bumalik ako ng Bacolod. Kasi nga, probinsyana siya, Kasi doon siya, nagbe-base lang siya ng Manila para sa pagiging flight attendant. Baka umuwi akong Bacolod. Naka-apartment kami. So ako, ganun, sige, so ako na lang mag-isa dito, parang, shit, okay, sige. Kaya natin yan. Ikot-puwet ka talaga? Ha? Ikot-puwet ka talaga? Hindi, yung sahod ko kasi noon, Okay pa siguro naman. mga nasa, last job ko, mga 30K ata yun eh. Oo. 30K. Yung inuupahan namin 12K. Kaya naman, pero alam mo yung parang taste lang talaga. Parang kaya magbayad ng upa, ganyan-ganyan. Pero doon lang mapupunta, wala ka talagang savings. Nagkatrabaho ka to live, tas figure out nyo na lang. Sabi ko, ganito, sige, wag ka na umuwi, ganito. Ngayon, nag-day off siya. Bago mag-pandemic, nag-day off siya sa Bacolod. Pagka-day off niya, pare, ang nangyari, hindi na siya nakabalik. Nag-lockdown bigla. Naabutan siya doon. Okay. So ngayon, nangyari, habang nagpa-pandemic, nandun siya, ako naman, in-emailan ako ng boss ko. Hindi na namin kaya magpasahod. Ganito, formal email naman. Siya ka-call. Hindi na namin kaya magpasahod. Ganito, ganyan. Ay ko, okay, kung alam, pilit ko pa yung sarili ko. So, nag-click sa akin doon. Paano na ako? Uwi ako sa bahay ko na parang loser ako. Ayoko kasi sila mama, stricto ba? Stricto. Ako, mabarkada ako. Mahilig ako umuwi ng alas 3 ng gabi kasi, alam mo yung barkada ba? Inom-inom, ganyan. 20s, early 20s. Na, normal na early 20s ng lalaki. Barkada, tropa-tropa. So from there, nag-isip lang ako ng negosyo. So LED lights. Kasi sabi ko parang maganda tong LED lights Nung sabi ko parang maganda to, binili ko agad. Di na ako nag-isip, wala na masyado. Bili ako isa. Nung kinabit ko sa yung dinidikit, yung double-sided, pag dikit ko, parang di lang ako yung may gusto nito. Kasi nagandahan ako eh. 'Di ba? Parang kumbaga ganito mindset ko, hindi lang ako to. Meron akong makakasamang kapareha ko. So ganun ko siya tinignan sa damit. Pagtingin ko sa LED lights. After ng LED lights na lumakas, ang dami ko nang natutunan na hindi ko na siguro sasabihin dito, Pero Ay, hindi sasabihin. ha? Hindi sasabihin. Hindi, I mean, Sige, okay lang, okay hindi lang. pwede yun. Basta parang siya, mga marketing techniques. Parang in-apply ko yung mga basic na knowledge ko pagdating sa paano makabenta. Gumana siya. Nung gumana siya, pare from 30K, isipin mo 30K Pero wait lang. per month. Go. Ako kasi ang naiisip ko, ang malupit dun sa kwento mo, nagawa mong mag-focus. Kasi ang nagiging problema naman sa tao, actually, ang daming taong gusto mag-business eh. Pero ang nagiging problema, kaya sila hindi maka-execute, hindi sila maka-focus. Kung halimbawa, nandiyan sila sa kalagayan mong ganyan, na parang may mawawalan ng trabaho, gusto nila masolusyonan na kaagad yun eh. So kung halimbawa magbi-business sila, parang hindi siguro sila makaka-focus, ganun. Pero ikaw, kaya nga, alam mo nung nakwento mo yan sa akin, parang feeling ko nga, di ba sinabi ko nga sa'yo, parang gift ng Diyos sa'yo na talagang yun na yung path na Siguro kasi wala na akong choice eh. Wala na akong choice. Kumbaga next month, may bayaran na naman. Wala akong choice kundi gumala. Wala na akong ibang choice eh. Pero ito pa malapit sa'yo. Next month may babayaran ka, wala ka ng choice. Alam mong gagawin ng iba? Manghingi ng pera sa mga kamag-anak. Di ba? May pride ako eh, parang ganun siguro. Yun siguro yung sa akin. Yun siguro yung okay. parang last resort ko yun. Kumbaga parang manghihingi ako pag hindi na gumana lahat ng efforts ko. Yun siguro. Sabi ko, ang mindset ko nun, okay, kakabayad lang. Kasi kung naalala ko, March 15 yun eh, yung nag-lockdown eh. Sabi ko, meron pa akong 30 days bago magbayaran. Parang credit card eh, no? Meron pa akong 30 days, ang hirap na nun para sa Hindi, kasi yung step nga na ginawa ko, LED lights, nakita ko, 500 pesos lang yun. Meron naman akong parang pera-pera nun. So, bumili ako ng isa. Nung nagandahan ako, bumili lang ako ng ilang peraso. Bili ako ilang peraso, tinry kong i-post. Wild yung order. Wild. So, sabi ko, wild. As in, kunyari kumikita ko 1,000 per day dun sa opisina ko, 1,000 per day. Parang biglang kaya ko mag 5K per day. Parang ano tong magic na tong nabuksan ko? On God. Yun? True story talaga. Walang hype, walang content. 5K per day, sabi mong parang 1 week straight. Nang first try ko lang na ganun.
na parang ito yung technique na mga ginawa ko. So parang paano pag ginawa ko pa to sa iba? In-upscale ko pa, pinalawa ko pa, gumana siya. Yun yung nangyari. Hanggang sa namatay din yung LED lights business kasi dumami nagbebenta, tapos mas may mga mura na. Yun, dun siya namatay unti-unti. Hanggang pumasok na ako sa damit. Pero okay. Nung namatay na siya, Nung hindi ko na siya makontrol eh. Kasi kunyari 500 yung benta ko. Hmm. Tangina may kalabang ka 200. nakikita Paano mo mo. tatalunin yun? So parang Buti hindi ka nag-effort na hanap ako saan ako bibili ng... dumami. Hindi. Talagang out of control na. Out of control. Lumalabas siya sa lahat, nagpo-promote na yung mga tao. Yung parang ano yun, yung ad. Nag-a-ad na, parang nalaman nila may pera dito. Tapos di ko na sila matalo. Yeah, yun yung struggle siguro. Pero, nakuha ko yung pera. Gets mo? Ako after 3 months, parang yun yung first time ko makahawak ng 100K eh. Yun yung first time ko makahawak. Hindi ka pa... Kasi alam mo, common na nangyayari sa mga taong nakilala ko. Nung nag-click yung binibenta nila, alam mo nagiging problema ang common. Kaya hindi nila na-exit yung pera. Bakit? Oversupply agad sila. Oy, nag-click! Bumibili agad na sobrang dami. Buti hindi gano'n nangyari sa'yo. Hindi. Alam mo na yon or... Actually, ganito. Kunyari yun, bumili ako ilang piraso. Nung lumalakas na siya, ang ginagawa lang namin nun, kunyari, meron na kaming, 1 week, kumita kami, profit to 30,000 in 1 week. Kunyari, 1 week, 30,000 1 week. Sige, pag humina to, magtabi na tayo ng pang 2 months na bayad ng bahay. Tapos naghahanda ka na rin. kami. Yung stocks namin, parang dati dirty eating pa kami. Parang yung pansit kanto namin, isang dami. Yung corn beef, yung lagi kaming puno. Yung rep namin, pang mayaman talaga. Parang hindi ka magugutom. Kasi nga natatakot kami, pandemic eh. So parang may bala kami. Okay, meron pa rin tayo. Kung sakaling hindi tayo pang negosyo, meron tayong pang-apply, meron tayong savings money. Yun yung ganun. Ngayon, nung sabi mo nga na paano pag bumulwak ka ba ng sobrang daming stocks, meron kaming siguro mga 300 na LED lights, ginawa ko, sinabayan ko na yung flow nung mahinang benta kaysa mas stock. So, break even pa din. Parang ganun. Mababalik pa rin siya. Pero, dumating yung mga live selling, kung naalala nyo yun, 2020, kahit saan yun, dami nagbebenta, mga ukay-ukay, Baguio, ganyan. So sabi ko, kaya ko rin yung ginagawa nila. Mahilig naman ako sa video. Kaya ko rin to Bili-bili ako sa kanila. Tapos binenta ko din, pinatungan ko. Doon nagsimula. Alam mo, pansin ko, ang dami talagang ang daming nabiyayaan din. Kasi ito, in the first place, maraming nasirang trabaho, maraming nahirapan ng dahil sa pandemic. Pero meron ding mga kwento mo, actually hindi pala marami, no? Pero meron mga kwento mo na nabiyayaan ng dahil sa pandemic. Kasi kung totoo si Josh on Point, doon din yung umpisa nung pandemic ba siya nagsimula din? Earlier pa, pero doon doon nag-umpisang umangat sa pandemic. Ako kaya hindi ko nasabayan yun kasi may trabaho ko noon, 'di ba? Nandun pa lang ako sa trabaho. Wala naman kaming pasok. Wala yung mga early videos mo ba sa Cebu yun? Sa Cebu yun. Sa Cebu yun? Sa Cebu yun. Wala kaming pasok, pre. Alam mo, kaya nga ako nag-umpisang mag-content eh. Dahil nasa kwarto lang ako. Ganun okay. Yun. Nasa kwarto. Pero ito nga, bukod, hindi naman ganun karami yung content na yun. Ubus ang oras ko sa panonood ng YouTube nun. So ikaw, habang nandun ka sa cycle na dumidiskarte. 2020? 2020. Ako nanonood lang ako ng YouTube nun. Ng content ng kung ano-ano? Kung ano, hindi, ang mga... Crypto? Hindi rin. Yun, kasi nag-aaral ka na ng crypto. Nagtatak ka na eh. Alam mo na yung ginasabi mo. May ako nun, membership. Naka-membership ako nun. So nag-i-invest ka din. Nag-i-enroll ka din ng pang learnings. Nag-enroll din ako nun. Kaya wala akong nakikitang mali talaga dun eh, na pagbayad ng learnings. Pagbayad ng learning. Kasi yun nga, ginawa ko rin siya eh. So yun, nunod ako YouTube yun habang kayo, ganun pala yung mahataw na naman. Ganun yung hataw. Yeah. Yun ang journey. Hanggang sa, paano ba? Okay naman ang lahat. Siguro, kasi nung nagkausap kami, pumunta siya sa bahay. Nung nakita nyo nga, di ba, yung sa video niya, sa streetwear. Sabi niya, okay na yung buhay mo. Hindi mo na kailangan makiklose sa akin. Sabi ko, hindi. Parang, iba pag may crew ka ng, parang may oras kayo para, kasi yung longing ko talaga. Gusto ko ng crew na, parang laging pwede. Pero, nakikitaan ko ng potential na parang
pwede niya rin to gawin eh. Kailangan niya lang maging sustainable eh. Siguro kung mas sustainable pa yung income niya, mas may oras siya. So parang at the same time, gusto ko rin, ewan ko, parang gusto ko tayo influence sa ganun eh. Na, Sa ganun, sa mas komportableng buhay. kala ko mas komportabling kitaan eh. Oo, yun na rin. Yun na rin yun. Yun na rin yun. Pero hindi, tama yun pre, kahit ako eh. Kung halimbawa yung mga sinimulan kong business dati, hindi nalugi, maghahanap pa rin ako ng crew pare. Oh, kasi alam mo, may isip na naman akong personal na kwento eh. Hindi ba pwede? Actually pwede naman, Oo. pero so, BX din akong flight attendant dati. Oo, yun. May parehas Pero, tayo, flight attendant. Anong nangyari nun, pre? Wait lang, gano'n ka seryoso to? Like, ilang years? Matagal ba? Kahit yung years lang sagutin mo. Mga 1 year, 3 months? Mga Tagal, ganun lang. tagal din. Pero matagal, investment din yun ng oras. Oo. Pare, okay kami talaga. Okay kami. Ako yung nagkaroon ng Problema. Oo, kasi ang nangyari nun sa akin, ang mga naging kaibigan ko lang, naging circle ko lang, puro mga kaibigan niya rin. So, either babae, wading, masaya lahat ng nangyayari sa buhay namin. Okay lahat ng nangyayari sa buhay namin nung time na yun. Pero, isang araw, tinanong ko yung sarili ko eh, ganito ba yung gusto kong buhay? Masaya ha, wala akong nakitang problema. Ba't mo tinanong? Ha? Ba't mo tinanong kung anong gusto, ganito ba? Yun nga. Kasi ano nangyari nun, alam mo, si Joshon Point, matagal na kami magkaibigan yan. Hindi na kami masyado nagkikita ng mga panahon na yun. Ay, ganun. Oo, kasi ang So, masaya kayong dalawa lang? Tama ba? Ng partner mo? masaya talaga siya kasi mga kaibigan niya nakakasama niya pa rin. Pero ako yung kaibigan ko, hindi ko na nakakasama eh. Alam mo, actually, ikaw, tulungan mo ako dito sa part na to. Kaya ko naman sabihin na masaya talaga eh. Kasi wala kami ibang ginagawa kung hindi. O, pasok ako sa trabaho, kikita. Tapos pag day off, out of town kami. Sarap buhay. O, out of town. Tapos, Masaya talaga. masaya. O, pero alam mo pa rin, May something na may mali. kulang talaga. May kulang. Ba't di niyo puntahan si Kuya Josh? Bakit? Anong mali? Yun. Okay. Nandun yung problema. Something na. Oo. Ah. Eh. So, kumbaga pinili mo yung kapatid mo? Oo, ganun. Ganun? Ganun. Ganun ang nangyari. Kaya nga, tinan mo, kaya yung babae yun parang galit na galit din siya. Kasi parang, siguro, ikaw, pag minsan nagkaroon kayo ng time ng misis mo, ikwento mo sa kanya, napansin ko, galit na galit talaga siya doon. Kasi parang, pinili niya yun over me. Parang ganun eh. Tinan mo, kakaiba siya dahil, di ba, ano ba ang usual na pinag-aawayan? Bisyo, ang bababae ka, ganun. Pero sa akin, tropa. What the hell? Hindi mo na kayo nagkakasama, di ba? Hindi na kami nagkakasama, pare. Kasi nga, nakwento ka rin sa podcast na Si Kuya Josh, ito, hindi ko siya kilala ng personal. Pero yung aura niya, bad boy, pero mabait yung mukha eh. Parang mabait naman siya. Parang alam mong ano siya eh, mabait yung puso. Parang hindi ko gets. Parang matalino din siya, hindi naman sa... Ewan ko, ano nangyari? Pero hindi. Siguro lagi silang natatakot kasi na yun nga na... Baka mambabae, gano'n. Mambabae. Oo, ganun. So, ibig sabihin, pumiglas ka dun sa parang tinatalian ka. Ayoko niyan. Wag mo akong ganyanin. Ganun. At nagulat siya. So, hindi ka na-support? Hindi ka pa anti-support? Hindi ka na-support? Oo, yun nga yung actually, kung padaliin natin na salita, ang naiisip ko that time, puta, nasusupot na ako dito ah. Kasi isipin mo ba naman, ang nakakasama ko, mga kaibigan niya babae, tapos kung hindi naman babae, bading. Yun lang naman talaga kasi. Yun Hanggang to. ngayon, flight attendant. Diba? Ganun. Wala naman masyadong lalaki. So, para sa akin, nasan yung trip ko? Nasan yung para sa akin? Personality, identity mo. Oo. Kaya yun, umalis ako. Tapos siya galit na galit Yung pala siya. story, ah. Ganun, oo. So, pero, yun, hindi ko pinagsisisihan yun. Pero, Dapat hindi ka iiwan ni Kuya Josh kahit anong mangyari. Oo. No, Dapat. ginip up mo lahat eh. Dapat. Ginip up mo yung love of your life. Nung panahon na yun syempre iba na ngayon. Pero nakwento lang. Grabe din, no? Pero basta yun nga yung makulit dun sa Medyo part. shocking yun, Naalog ako dun, Pero yun nga yung makulit dun sa part na yun eh, na, ewan ko, yung happiness pala, parang natatapalan lang siya.
Kasi yun nga sabi ko, kaya ko naman sabihin na masaya yun eh. Masaya yun, pero bakit ko nga siya iniwanan, di ba? So, Ang galing. kaya ako masasabi ko, ang buhay, lalo na pag lalaki ka, ito ang difference talaga ng buhay ng babae sa lalaki. Ang lalaki, hindi all about happiness ang buhay niya. Ang babae pa, maniniwala ako Saya. na happiness. Kasi, mas productive ang babae kung papasayahin mo talaga siya eh, kung masaya siya eh. Kailangan masaya lang siya lagi. Pero, oo, ang problema, pag lalaki ang ginawa mong laging masaya, natatanga ang lalaki pag palaging masaya. Dapat sa atin, nag-solve ng problema, nape-pressure. Oo. Dapat ganun talaga. Oo. Problem solver. Hindi tayo pwedeng happy-happy. Pag happy-happy ka, comfort ka, hindi para sa'yo yan eh. Pang sa bata yan eh. Yan. Pang diba? bata yan. Hindi naman sinabi na huwag kang magsaya. Kumbaga parang, dapat may oras ka lang para maging masaya. Hindi ka laging masaya na, o dikit ka lang ng dikit dito, kung anong ride with the flow ka lang. Hindi ginagawa niyang babae siguro pagka gano'n. Oo. Parang one of the girls na, Ganon. hindi niyo na-invite si Kuya Josh sa mga malakad niyo, gano'n. Ayaw niya. Pumayag ka naman. Ginaganon si best friend mo, parang gano'n. Oo. Sa bagay, pag mahal mo Nasanay din eh. Hindi ka lagi kailangan matigas, okay? Kailangan mo muna siya i-weigh bago ka umexit. Pero I-weigh mo muna siya. nakasanayan din kasi. Kaya kasi sinasabi ko rin, May part. kasalanan ko rin eh. Tapos pinag-usapan din namin ito nila suplado mo ito eh. Na kung ano na talaga yung naumpisahan mo, Yun na mahirap yun. siya baliin eh. Dapat Mahirap simula pa lang. Oo, kaya dapat simula pa lang. Ayan, sa mga nakakanood nito pala, sorry, maiba lang ako. Sa lahat ng nakakanood ng podcast na to, na trip lang na podcast, sa lahat ng single friends ni Esme, ayan, Gagi. Nawagan. tinawagan, ayan. Ano lang, punta lang kayo sa bahay. Ano ba? Ano ba bang next nating pag-uusapan? Teka lang, may naalala ako, may tinanong ko kanina na parang nalampasan ko eh, kaya iniisip. Sa podcast ba ginagawa nyo to? Wala kasi tayong timer eh. 37 minutes. 37. Ilang minutes ba natin? Siguro 50 lang. Tapos isa pa ulit, no? Parang ganun. Tingnan Ano ba? natin. Ano ba yung nangyari doon? Ayun! Alam mo ba nung time na yun, doon sa babae na yun, pre? Yan. Sa sobrang sa sobrang parang high kami parehas sa sa saya lang. Sa ganung kaiksing panahon na nagsama kami, gusto ko na siya pakasalan, pare. Alam mo kuya, kung umabot kayo sa ganun, automatic meron kang libre na flight sa lahat ng bansa. Oo naman. Pero hindi na rin siya FA ngayon. Hindi na siya FA ngayon. Kaya nga, tatanungin ko, di ba? What the fuck? Bakit updated ka? Friends ka Matagal rin? na. Matagal na. Okay. Matagal na. Pero okay kayo Kasi naghiwalay? nag-pandemic nga, di ba? Oo nga pala. Parang hinang ata sila, hindi naman siya tinanggal pa, pero parang sinasabi na walang kasiguraduhan. Oo, So naghanap nabalik. na siya ng ibang trabaho. Pero good terms kayo kuya? Or black? Good terms naman. So friends kayo sa Facebook? Friends, pero hindi galing. na kami nagpapansinan. Oo. Hindi na kami Pero nagpapansinan. at least, kumbaga, yun. Oo. Malamang nakita ka niya yung mga viral mong gano'n. Possible. Possible yun. Possible. Pero wala naman ng pakialam yun. Tingin mo hindi siya nanonood ng podcast? Tingin mo lang? Hindi mo alam? Ayaw mo pag-usapan? Possible na may nakita yun. Possible na may nakita. Yung mga, ano kasi sinasabi ng mga exo pa nakikita nila yung podcast, no? Oo. Yung Pero iba din kasi yung feeling din kuya eh, no? Kasi ako masasabi ko, iba yung feeling. Kumbaga ano na to reminiscing lang, wala tong something na meaning. Pero iba yung feeling kuya ng may may ex na na ex or parang may naging partner kang flight attendant. Iba na parang ang ganda nila, ang linis sila tingnan ba? oo. Parang linis ba? Oo, Parang totoo. nakita mo siya naka-uniform, di ba? Oo naman, oo. Totoo. Iba, parang linis, ganun. Formal, parang ganun. Alam mo, tinan mo, iba't ibang klase na yung mga naging ex ko, pare. Yan, may flight attendant, merong, ito makulit. Nagkaroon ako ng ex na hindi ko alam, dati palang GRO. What? Oo. Hindi kasi hindi naman talaga, hindi talaga nila sasabihin yun eh. Tinatago nga nila yun eh. Oo. Pero, Alam mo, game ng babae. wow,
Kaya ang point ko, yung iba't ibang shades nila, yung iba't ibang klase nila, nasubukan ko na talaga, pre. At dahil nasubukan ko na lahat yung iba't ibang klase na yan, yung class, parang squatter na babae, lahat yung nasubukan ko na. Doon pa rin ako sa katulong. Doon ako, pre. Kasi yung pinakawalang problema sa lahat eh. Yun ang pinakawalang problema. Natawa ako, hindi sa katulong ako natawa kasi parang yung utak ko, flight attendant, Jero, ano pa kayo ba? May architect kaya dito sasabihin. Tapos bumalik pa rin tayo sa unang ba tayo habang topic. Oo nga, no. Kasi pare, single nga yung yaya namin. O sige, siya na lang. Bigay mo sa akin number. Yeah. Gag. Hindi, pero hindi, pag yaya lang iba, hindi pwede. Oo, sa bagay. Di wala, nandun siya sa inyo. Ano yun, di ba? Kinuha mo ako ng ano. Diba? Hindi pwede. Oo nga, no. Tama din, no. Dapat talaga ako mag-hire. Makikita ka sa bahay. Ito ka kuya. Naliligo. Idala. Medyo ba si ano? Tara, podcast. Kulit din, no? Ay, nako. Mainit lang, no? Sa podcast nyo, hindi ganito, no? Oo. Maganda kung naka-ano tayo, no? Naka-camping chair, tapos mas maganda siguro yung view. No? Yung nakakita mo yung podcast na ginaganto. Okay, mga boss. Nagbago yung view bigla. Ganyan kalupit. Di ba? Ay, nako. Pag pinapanood ko yung ano mo Binuhat eh. yung podcast. Pag Pero nakikinig sila. Kagi, ginanon. Kasi yung kulit ng podcast, putang ina. Trippings tong dalawang to. Talaga. Wala, random shit lang talaga. Maganda lahat may podcast, no? The drive ka, kunyari, punta kang LU. Naka-podcast na siya, no? Podcast na, nasa beach kayo, podcast. Lahat podcast, solid yan. Oo. Yeah. May dalawang klase ng entertainment, eh, no? Yung isang entertainment na nakikita ko, yung parang story vibe siya. Yung parang kailangan nakatingin ka para maintindihan mo at ma-enjoy mo. Meron din namang mga podcast na, kasi yung podcast nyo, pinapakinggan ko hanggang bago matulog. Naka-premium kasi ako eh. Yabang ano. Naka-premium sa YouTube. Hindi, ilak mo lang siya. Hindi, suggest ko mag-premium kayo, sobrang sulit. Lalo, nakikinig kayo sa anti-support. Hindi ka na, pag sulit. lumalakas yung boses. Hindi, kasi hinaan mo na siya ng rekta. Lalo ikaw, ang lakas ng boses mo talaga. Balance ba yung mic nyo? Ganun talaga? Malakas lang talaga. Balance yun, malakas lang talaga ang boses ko. Maganda yung ano niya eh. Parang ng vocals niya eh. Maganda. Maganda yung ano. Parang siya, parang sakto. Alam mo yun? Alam mo ang napansin kong nagpapa-entertain sa podcast, kung bakit ka nahuhook. Alam mo yung mga ginagawa natin ganito na, dahil wala tayong topic, mai-stop tas mag-iisip. Merong ano yun eh. May effect yun sa tao. Oo, na parang siya napapaisip din siya. Kaya hindi siya napapahinto sa pagnood. Kaya mas maganda talaga yung podcast na hindi talaga ano. Yeah. Rock and roll lang, no? Oo. Rock and roll lang. Yun yung nagpapahook sa kanila eh. Ano sasabihin nito? Kaya feeling ko yung ibang naiinis sa akin sa ano. Alam ko na yun pero wala akong balak baguhin. Yung nabibitin daw sila. Bakit sila naiinis? No, ang sarap-sarap manood na lang eh. Di ba? Hindi kasi nga pinag-uusapan din namin. Dahil bias nila si Sadaw saka si Josh. Magaling naman kasi talaga yung dalawang yan. Pero ano lang ba? Siguro kailangan nyo magganap ng pagkakabisihan lang ba? Ganun ko siya nakikita. Tipong gawin yung ito isipin nyo lahat ng makakanood nito. Mag-isip nga kayo ng naka-daily upload. Mag-isip kayo ng sino yun. Eto na yun eh. Wala. Kasi ibabash nyo pa paano pag tumigil yung mga yan. O paano na kayo? Tuwan-tuwa ako legit. Naka-member kasi ako. Hindi naman niya ako kinita dahil member ako. Talagang parang gusto mag-member. Di ko alam na member ka, nalaman ko lang nung ano eh. Nag-member kasi ako for the sake na parang gusto ko laging parang ako una diyan, parang paano ba yan? Tsaka support na din kasi para sa akin ano ba naman yung parang napapasaya niyo ako sa halaga ng magkano yung 200? Parang napapasaya na ba ako ba? 155 ata. 155 na parang 155. Napapasaya ka nila tapos di ka mag-subscribe. Parang what? Ito na parang napasaya ka nila ng 1 week. Ngayon ka lang nila hinga ng pera ng ganun. 155 yun. Ewan ko, ganun sa tinitingin. Totoo. Parang suporta. Parang bumili ka lang ng produkto nila. Parang ganun. Ganun talaga pag wala kang problema sa pera. Yeah. Ganun lang yun. Yeah. Ay, ganun ba yun? Ganun talaga yun. Ganun talaga ginagawa natin. Siguro. No?
Hindi ko rin alam. Pero grateful ako kasi parang yung business ko, hindi ko siya ginagawa para sa pera. Nagsimula lang siya para sa pera kasi nga kailangan ko mag-survive. Pero ang technique pala sa negosyo, kung gusto mo talagang yumabong na lumaki yung negosyo mo, kailangan gawin mo siya with your whole heart. Dahil may gusto mo siyang Yan. matulungan, ibenta. Gusto mong, kunyari sa inyo, di ba sa inyo binibenta nyo, pabango, ganyan. Gusto mo talagang bumango siya eh. Hindi yung parang yun lang, di ba? So, yun siguro nakikita ko sa damit. Parang, nakakatulong siya in a sense na parang pag maayos ka talaga pumorma, kunyari, architect ka, may meeting ka sa Army Navy, tapos di ka alam mo yun, parang, yung mga yan, architect, nagpapagawa ng bahay. Mayayaman talaga. So, pag nagpagawa ng bahay, may pera ka talaga, di ba? So, pag nakita, parang, uy, maayos ka pumorma, makaka-attract ka din talaga ng, most probably, dahil lang sa itsura mo, nagustuhan ka niya. Na-deal ka niya, di ba? Kaya gano'n, para sa akin, gano'n ka-importante yung first impression eh. So, parang, kunwari, pero parang first impression, naniniwala ka ba sa first impression or observation? Anong parang mas tumatagal sa'yo? Observation ako eh. Ako din. Observation ako. Pwedeng mali ka kasi sa... Kunyari, mababa yung numbers mo, no? Tapos di ka pinansin. Di ba? Parang baka mali ka dun. Yan, ako masabihin ko sa'yo, pre. Alam mo, first impression, kung babalikan ko yung mga nangyari sa akin, mali pala yung mga first impression ko. Maraming beses Kanina, ko na... sa mga tao? Sa mga tao. Oh, Hindi pala dati sa'yo. galit ako sa mayayabang, pre. Oo. Mayabang ka din eh. Yun nga eh, bago ko mapansin, ako rin pala, ganun na rin pala ako. So, Pero, anong definition mo ng mayabang? Sorry, anong definition mo? Kasi tinawag kitang mayabang, iba yung definition ko ng mayabang. pero kasi hindi talaga ako mayabang eh. Ay, Paano ba? kasi dahil hindi na ako na-offend sa mayabang, okay lang sa akin na tawagin na mayabang. Mayabang, Ngayon, oo. kung ilalagay natin yung mayabang na ikinakagalit ng tao, Oo, yung mayabang na Mm. negative, para sa akin ang mayabang na negative, yung nagyayabang ka, di ba? Tapos hindi totoo. Ayoko nun. Yayabang ka. Ako, payag ako sabihin mo na lahat na magaganda sa'yo, iyabang mo na lahat na magaganda sa'yo, basta totoo. So, basically, yun din yung sasabihin kong definition sa akin ng yabang. As long as nagyayabang ka dahil you are just confident, hindi yun yabang para... Hindi ako nayayabangan sa ere mo. Ganon din ako, parang siya, sinasabi niya yung mga insights niya na nakaka-trigger. Kaya nga ayaw niyo siya eh. Ang daming, ano pa nito? Ang daming parang feeling niyo hindi yun totoo. Pero sa kanya, sinasabi niya lang yung siya. So, akala niyo mayabang siya. Sabi ko, mayabang ka kasi ang definition ng mayabang sa akin, confident ka at nagsasabi ka ng ikaw talaga. Nilalabas mo yun sa'yo. Hindi ka plastic. Hindi ka yung parang yabang ba? Sa akin, ganun din eh. Parang sa akin, dahil masyado kang madaldal, masyado kang mabilis, masyado kang ganito, feeling ng tao mayabang ka. Hindi ka na, ewan ko, yun. Feeling ko lang. Alam mo, ang mga taong mayayabang na nagsasabi ng totoo, blessing nga sila eh. Blessing sila. Basta yung mga mayayabang na nagsisinungaling, ayoko talaga noon, tang ina mo. Pag nalaman ko na niloloko mo ako, mapapadrip talaga ako. Ayoko na magsayang ng oras sa'yo. Tang ina ka, buladas ka. Ganun eh. Pero pag nagyabang tapos totoo, blessing kasi natututo ka. Uy, putang ina, lupit niya na. Diba? Yeah. Nagkakaroon ka ng clue. Pwede mong i-apply sa'yo para sa improvement ng game mo. Yun, blessing pa ako sa akin. Mayayabang. Blessing yun, yung mga mayayabang na nagsabi na totoo. Gusto ko yun. Totoo. Maging mayabang kayo. Sino bang parang, ano bang mga... parang kayo talaga yung nakikita ko nagsasabi ng totoo eh. Parang ganun. Totoo yun, pre. Parang yun. Kasi ganito hindi rin ako humahalik sa puwet nila. Ako, sabihin ko dito in front, kahit kasama pa siya na, hindi lahat, agree ako dun. Kasi una, hindi ko rin naman alam kung sinasabi talaga nila, game lang yun. Alam mo yun, parang, hindi ako agree 100, kahit nga sila sa podcast nila, diba, nakita yun, meron silang nagdi-disagree sa isa't isa. Kasi ganun talaga. Ang ano lang naman is, nandun ka lang sa, kung ano lang direksyon nyo, diba? Pero, yun talaga, sa loob ng isang tao, hindi talaga kayo pwedeng 100%. Pero dapat bukas ka lagi. Na parang ito yung pag ganito siya mag-isip, ganito ako, magkaiba kami. Kailangan na siya tanggapin. Hindi mo kailangan mangaway sa comments kasi kung nakita niyo silang tatlo na nag-aaway doon, hindi parang ganoon din sila sa comment section. 'Di ba na nagrambulan-rambulan? Totoo. Kasi Diba? Huwag magpatulan. Respect each other's Kasi sipin mo nga kahit nga nanay mo, mga kapatid mo, hindi naman kayo 100% pare-parehas. Hindi kahit ng diyan kagaling, hindi kayo magkakaintindihan. Magkaiba kayo ng pananaw. And hindi rin ibig sabihin nun, masama kang anak agad. 'Di ba? Yung ang nangyayari kasi diyan pagdating yung sa comment section, parang pag yan yung explanation nila sa nagda-drive ka, tapos magkaroon ka ng maaberya ka sa daan,
So ang reaction agad, tingin na mo! Yeah. Ganon. Merong mga natutuloy na nagkakasuntukan talaga. Yun yung Road rage. napapasubo Mga road na lang pag lumabas. Pero marami naman na yung pagsigaw na yun, nasa loob lang. Pag nabuksan, wala na. Kasi ang explanation doon, dahil nga doon sa kotse ay nakasara ka naman, hindi mo nararamdaman yung bigat at consequences ng pagsigaw-sigaw mo eh. Kasi nasa loob ka naman ng kotse, nasa favorable space ka eh. 'Di ba? Hindi ka Yeah. naman ma-harm. No, kaya nagkakaganon ka. Parang yung comment section ganun din. Nagkakaganon Ayaw mo ba sila. sabihin yan sa harap-harapan? Diba? Kasi sabihin ko nga sa'yo, at nung nakausap ko rin si Koy nga, yung sa 6 minutes niyang viral video, ang dami nagalit, pero sa personal, wala namang umano sa kanya eh. Wala. Wala. Lahat nung bashing, nasa comments lang. So parang, di ba parang baduy nun? Baduy? Di ba kunyari ito, ikaw si Goy. Bad trip ako sa'yo 6 minutes Di ba, parang namang, ano ka ba nun? So, affected na affected yarn? Kaya, alam mo, tingin ko, Di ba, naglalakad ka lang sa mall, Uy, ano yung 6 minutes? Di ba, parang baduy mo naman. kaya alam mo, pare, iniisip ko yung mga ko-comment, hindi rin sila sure dun sa sinasabi nila. So, kaya nila kino-comment para possibly makakuha sila ng validation. And then finally, pag nakakuha sila ng validation, mas ma-approve na yung iniisip ko pala na gusto ko mahanapan ng sagot, na-approve. Yun yung inaano nila kasi parang, ano bang cost ito mag-type ako? Wala namang nakakakilala sa akin, wala namang So parang alam mo yun, tina-trial and error nila. Pero dahil nga sa dahil may community na nga ng mga basher, na validate na nga sila, yun, feeling nila, tama sila na ganun ginagawa Yung nila. iba nga tuwan-tuwa pag yung kunyari, sinagot ng nag-post, kunyari, ikaw, tas may basher, tas nireply mo, masaya pa sila eh. Kasi Totoo. napansin sila, Totoo. isipin mo, nandun yung level ng satisfaction nila sa buhay.